Hello everyone, magandang tanghali. Ayan, may titignan tayo dito na house and lot. May bakod, may gate. Ayan, bungalows lang to. So may malakas na sounds dito kaya hindi tayo makapagsalita kasi may nagpapatugtog sa kapitbahay dyan sa banda dyan. So, ayun. Please like and share and subscribe muna sa aking munting channel at maging updated ko kayo sa mga susunod na mga videos. So yan po yung palabas, papunta ng area, papuntang SM. At papunta, ito po yung nakabakod na rin po siya. Ayan, dito sa likod. So, yun yung boundary niya. So, ang kagandahan nito, malapit na malapit po siya sa mga kuryente yan, internet. Ayan. So, papasok po tong property na ito pero mga ilang meters lamang from double lane cemented road. So, single lane lang po kasi. Tara, ito po yung property. Ayan, makikita nyo. Nakabakod na siya. Pero dito, sa gate niya kasi mahirap pumasok pag 4 wheels. So, pwede mo siyang ilipat dito sa part na ito. Or, dito, dalawa yung option mo. Dito sa side or side na to. Kasi yung pag dito kasi, medyo pahirap pong pumasok ang 4 wheels. Pag dito po kasi sa part na ito, mas maluwang po siya kaysa dyan. So, ayun. Atras ka lang ganun pag dyan kasi mahirap po yun. Pero pag dito, pagka galing mo ng bayan kasi, diretso ka na pagkabukas mo, papasok na yung sasakyan dito kasi mas maluwang po yung part nito. So tara, pasukin natin yung property or yung house and lot na ating iaalok sa araw na ito. So ito po yung bahay, ayan. So mayroon din po siyang gate dito na maliit. Pag gusto mong pumunta doon sa maliit na bakuran, may bakuran po ito sa likod eh. So, ito yung bahay. Naka-tiles. Ayan yung sinasabi kong papunta sa likod. So, pag gusto mong punta tumuloy doon, pwede. So, ito yung terrace. Ito yung sala o living room nila. Yun yung kitchen. Maliit na kitchen nila. Pero may dirty kitchen po yan na mas maluwang. Papakita ko po mamaya. So, ito yung first bedroom. Pwede mong palagyan ng aircon po yan. Maganda po. So, dito na pang part na ito. Ayan. Ayan po. Yung pangalawang bedroom. So, please subscribe din po si Jelormex Vlog. Ayan. Pangalawang bedroom po ito. At ito po yung kanilang toilet and bath. Okay na okay pa po. Wala pa pong mga kunting pintura lang sa labas. Maganda po. Maganda po ang loob ng property. Kunting lang po. Ito mas maliit lang po ito pero may mas malaki po doon sa likod. Halos kasing luwang nitong sala nila at kitchen nila. So tara, pasilip ko po sa inyo. Ito, nakabubida rin to. Ayan, hindi pa tapos. Yung kanya, wala pang tiles itong lababo niya. Pero ito, mas maluwang po kaysa doon sa nandun sa, sa loob. Ito, din, nakadikit din sa bahay. Kaya wala pong So ito yung back door niya. At puntahan natin mamaya. So napakaluwang nito. Pwede ka nang maglagay dito ng mga gamit mo. Pwede ring dining area. Pwede ring yung mga rep. Pwede po dito sa lugar na ito, sa space na ito. Kasi napakaluwang po. Mas maluwang pa po doon. So napakamura po nito mga sir, mga madam. 1.7 lang ito. 143 square meter. Titled seller name. So napakamura po. 1.7. Ayan, ito naman yung sinasabi ko na maliit na taniman ng ating seller. So, meron pong nawasa dito pero hindi po nila kumbaga, hindi po nila napaputulan po yata or baka nakasarado yung bulb. So, ito yung sa sinasabi ko kanina. Kasi yung lababo niya dito sa dirty kitchen niya, nandito sa harap. So, ito sana yung likod daw niya kasi doon ang harap niya. Sabi ng seller. Pero yung gate kasi mali yung pagkakaano. Dapat doon po doon. Yung gate sa harap din. So, pwedeng ilipat naman yung gate. Wala namang problema para mas maluwang yung parking space mo pag may sasakyan ka dito sa part na ito. So, dito kasi medyo gipit na. Ayan, gipit po yan. Tsaka nandyan po yung septic tank ng CR po nila. So, dito, yung main door. So, hindi masyadong nagagamit. Wala na po kasing nakatira.
Pero lagi pong nililinis yung loob po ng property. Ito nga lang, yung labas, wala pa pong pintura. At wala pa pong, kumbaga hindi pa na semento rin tong part na ito. Pwede ka pa pong magtanim-tanim dyan kung anong gusto mong itanim. So balik tayo dun sa likod. Kasi hindi mabuksan yung kondon kasi nga wala yung kumbaga nakalock yung main door. So balik tayo dito sa likod mga sir, mga madam. So dito pwede ko nang i-ano kasi dito pwede na yung boses ko dito sa part na ito. Parang ito kasi parang nandyan na banda, dyan banda. Hindi basta kunyari, ito yung property yung bahay. Pagka ganun mo, iikot ka lang kasi kaya 2.3 kilometers from T-Plex. So from T-Plex 2.3, tapos dito naman yung gawin na yon, yung banda dyan, yan yung SM naman. Iikot ka din, then palabas ng MacArthur Highway. Yun naman yung SM, 3 kilometers. So magkalapit lang talaga. From town proper naman ito, nasa pagdadaan ka sa highway, nasa 5 kilometer. Pero pagdadaan ka ng shortcut, siguro nasa 3 to 4 kilometers lamang. So ayun, ulitin ko, bayan ito ng Rosales, Pangasinan, near T-Plex, 2.3 kilometers, near SM City Rosales, 3 kilometers lamang, at the same time napakalapit po ng town proper. Mga ano lang po siya, nasa 3 to 4 kilometers. At napakalapit din po ng Manila ito, nasa 2 hours. 2 hours more or less. Matagal na po yung 2 hours kung via expressway. Kasi paglabas mo, T-Plex na 2 kilometers na lang from dito. Nga lang, dito kasi sa part na ito, syempre mga kabahayan na talaga dito. Hindi na siya, kumbaga lahat ay mayroon ka ng kapitbahay. Ayun, andito na lahat. So ayun, ito pong yung Agent Joel. Sana magustuhan nyo po ito. 1.7 million. Sagot nila capital gain tax, bro. Yes, sir. Sagot nila sa 1.7 million, sagot nila capital gain tax. So napakamura po nito. Kunting ano lang, okay pa naman itong mga pintura, bubida, okay po siya lahat. Siguro ang i-develop mo lang yung harap kung paano ka magpapasok ng sasakyan. Ayun. So ayun muli, ito yung lingkod Agent Joel. God bless you all.